Biglang nanigas ang tiyan ko sa isang matinding pahilap. Ang mabigat na pakiramdam mula sa aking balakang ay gumapang sa aking nga ugat, na halos maging sanhing pagluhot ng aking nabinti. Napahawak ako ng mahigpit sa braso ng sofa. Nagnalita ng aking ngipin habang humihinga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ng aking paghinga. Sa gitnang sala na punong nga karton, plastik na pambalot, at ilang galasong regalo na nakakalat, mag-isa kong tinitiis ang matinding sakit sa ibabang bahagi ng aking tiyan, habang ang aking mamata ay nakatitik sa salamin na mesa. Ang tingin ko ay nakapako sa isang gusot na asul na papel de bangko, 1,000 piso, sa tabi ng lahating basong tubig. Ilang oras lang ang nakalipas, ang biyenan kong si Aling Cora mismo ang basta na lang nagagis niyon sa mesa, ang kanyang mga mata ay dumaplis sa aking malaking tiyan, at may pangmamaliit na sinabi, ang budget para sa palengke ngayong linggo ay inilagay ko na sa cart ni Marco para gastusin doon. Itong 1,000 piso, iwan ko sayo para paminsan-minsan ay makapag-order ka ng pakain sa labas. Dito ka lang sa bahay at alagaan mo ang sarili mo. Malaki na ang tiyan mo, kaya bawasan mo ang paglalakad para hindi ka makaabala. Tandaan mo yan, huwag mong sirain ang biyahe ng buong pamilya sa Thailand. Hawak ang manipis na pera. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang babaeng nakdadalang tao sa ika-38 linggo, na binalaan ng ang doktor na maaring pumutok ang panubigan anumang oras, ay iniwang mag-isa sa isang malawak na bahay na may lamang 1,000 piso para sa sarili. Naalala ko kaninang madaling araw, habang nahihirapan akong bumaling dahil sa pananakit ng likod sa mahuling buwan ng pagbubuntis, maingay na sa sala ang tunog ng masipr ng maleta. Hirap akong lumakat palabas ng silid tulugan at ang sumalubong sa akin ay ang tanawin ng 3 miyembrong pamilya, lahat ay bihis na bihis. Si Aling Cora ay maingat na isinusukat ang isang mamahaling seda na scarf sa kanyang lik habang nakasuot ng makulay na bestida. Ang kanyang bibig ay may malawak na ngiti habang pinapaalalahanan si Mang Cesar na suriin muli ang kanilang nga dokumento sa paglalakbay. Ang biyenan kong lalaki naman ay abala sa kanyang bagong biling digital camera. At si Marco, ang aking asawa, ay nagspray pang kaunting mamahaling pabango, maingat na inaayos ang kuwelyong kanyang polo shirt sa harap ng salamin. Pinigilan ko ang pagsusuka at lumapit, ang boses ko ay nanginginig sa pagkalito. Nay, anong oras po ang flight ninyo? Kagagaling ko lang sa ultrasound kahapon. Sabi ang doktor, mababa na raw po ang bata. Bumubukas na rin po ang cervix ko. Natatakot ako. Bago pa ako makatapos, biglang lumingon si Aling Cora, ang ngiti sa kanyang nga labi ay naglaho, napalitan ng isang inis na pagsimangot. Anong kinatatakot mo? Para namang ikaw lang ang marunong manganak. Noong pinagbubuntis ko si Marco, nanganganak na ako'y nagaani pa ako ng palay sa bukit. Sidra Reyes, palagi namang nananakot yan para makakuhang bayat sa check-up. Sa tanghali na ang flight, anong gusto mong gawin? Ikansel ang buong pamilya ang biyahe. Pero paano kung bigla akong manganak? Tumingin ako kay Marco, ang aking nga mata ay nagmamakaawa. Marco, pwede bang maiwan ka na lang kasama namin ng anak mo? Okay lang na magbakasyon sina nanay at tatay, pero asawa kita. Itinaas ni Marco ang kanyang ulo, mabilis na umiwas sa aking tingin. Kinamot niya ang kanyang ulo, ang boses ay mahina ngunit puno ng pagkalkula. Kaya mo na yan, mahal. Nakabook na lahat ng flight at hotel sa Pattaya, lahat yung promo fare, non-refundable. Kung ikakansela natin ngayon, sayang ang mahigit 20,000 piso ni nanay. Baka makasakit si nanay sa panghinayang. Kung may mangyari man sayo, tumawag ka na lang ng taxi diretso sa maternity hospital. Nakausap ko na si Aling Lina sa kabilang unit, sisilipin ka niya paminsan-minsan. Sisilipin, isang kapitbahay na paminsan-minsan ko lang nakakasalubong sa elevator. Ngayon ay inatasan ng aking asawa na pasanin ang responsibilidad para sa kaligtasan naming mag-ina sa oras ng aming buhay at kamatayan. Si Mang Cesar ay nagsalita sa wakas. Tumikhim na parang isang tunay na patriarka. Bilang manugang, dapat marunong kang mag-isip para sa kapakanan ng lahat. Ilang taon bago nakaroon ng pagkakataon ang pamilyang ito na mag-abroad para may pagmalaki sa kamag-anak. Huwag kang oa na parang katapusan ng mundo. Sige na Marco, ibaba mo na ang nga maleta sa lobby, naghihintay na ang sundo papuntang airport. Umalis sila ng mabilis at walang alinlangan. Ang malakas na pagsarangang pinto ay umalingaw sa buong bahay. Walang yakap, walang haplos sa tiyan bilang paalam sa batang malapit ng isilang. Ang tanging iniwan nila ay ang papalayo nilang mayabak sa pasilyo at ang 1,000 pisong inihagis sa mesa, na parang isang limos para sa buhay. Muling sumalakay ang paghilap ng matris, sa pagkakataong ito ay mas malakas, kumakalat hanggang sa aking mga hita.
Napaupo ako sa sahig, at ang mamainit na luha ay sunod-sunod na pumatak sa aking makamay na manas dahil sa pagbubuntis. 3 taon bilang manugang, 3 taon ng pagtitiis, inakala kong kung magiging masipag, magalang, at marunong akong makisama, magiging maayos ang aming pamilya. Si Marco ay isang kawani NG gobyerno, kakarampot ang sahod, at buwan-buwan ay nag-abot sa akin ng 8,000 piso. Si Aling Chora naman ay sobrang kuripot pagdating sa akin ngunit galante sa anak. Lahat ng gastusin sa kuryente, tubig, pagkain, at mga abuloy sa pamilya ay ako ang pumapasan gamit ang aking kakarampot na kita mula sa pagsusulat. Maging ang 8,5 milyong pisong condominium na ito, ang tahanang kanilang tinatama sa araw-araw, ay mula sa pakayot kong ng lahat ng aking ipon bago kami ikasal para sa 50% na down payment. Ang natitirang halaga ay inutang sa bangko, at buwan-buwan, ang principal at interest ay automatikong kinakaltas sa aking bank account. Si Marco ay hindi naglabas ni isang kusing, ngunit sa mata ni Aling Chora, ako ay isang palamunin lamang, isang tagalabas na hindi may kukumpara sa isang biyahe sa Thailand kung saan siya magpapasikat sa pagpost ng nga litrato sa Facebook. Ang kanyang pagiging maramot sa akin ay kabaliktaran ng kanyang pagiging gastadora para sa sarili. Isang kahon ng bird's nest soup na binili niya para kay Mang Cesar ay katumbas na ang isang buwang budget ko sa palengke. Isang seda na bestida na isusuot niya sa Thailand, ay katumbas ng kalahating buwang pambili ko nga lampin at gatas para sa aking anak. At ako, sa araw na malapit na akong manganak, ang buhay naming mag-ina ay nakakahalaga lamang ng ilang mangkok ng lugaw at ilang sakay ng taksi. Tumigil ang aking pag-iyak. Ang samaanglop at paghihinakpis ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakatakot na kahinahunan. Ang limitasyon ng pagtitiis ng isang tao ay parang isang lastiko, kapag hinila ng sobra, ito ay mapuputo. Ang bahay na ito, kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang yurakan pang nga taong walang puso kahit isang araw pa. Hirap akong tumayo. Dahan-dahan na pumasok sa master's bedroom. Binuksan ko ang drawer ng bedside table at kinuha ang isang nakakandadong lata. Sa loob nito ay ang titulo ngang bahay na nakapangalan sa aming dalawa. Kasama ang lahat ng bank statement at mga dokumentong nagpapatunay sa daloy ngang pera mula sa aking account sa loob ngang 3 taon. Hawak ang titulo na may matingkat na pulang selyo. Ang lamig mula sa plastik na takip nito ay gumapang sa aking balat, na nagbigay ng kakaibang linaw sa aking isipan. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Ryan, ang real estate agent na tumulong sa akin na bilhin ang mismong unit na ito. Mabilis na sumagot si Ryan sa kabilang linya. Hello, Ma'am Maya. Malapit na po kayong manganak pero tumatawag pa rin kayo. May irerekomenda po ba kayo sa akin? Huminga ako ng malalim. Ang boses ko ay patak at walang emosyon. Ryan. Tingnan mo sa listahan ng mga kliyente mo kung may naghahanap ng bahay na kailangan ng lipatan agad dito sa area. Ang unit ko. Natahimik ng ilang segundo ang kabilang linya. Pagkatapos ay nautal na nagsalita si Ryan. Ma'am, nagbibiro po ba kayo? Ang ganda pong pagkakarenovate ninyo sa unit na yan. At saka, buntis po kayo. Hindi ako nagbibiro, putol ko. Ang mamata ko ay nakatitik pa rin sa titulo. Ibenta mo. Hanapan mo ako ngang buyer na magdedesisyon ngayong gabi. Kahit anong presyo, ibebenta ko. Kailangan ko lang ng cash na deposito, at bukas ng umaga, pupunta ako sa notaryo, para pirmahan agad ang special power of attorney. Halos 11:00 gabi nang dumating si Ryan kasama ang mag-asawang Henry at Liza. Sila ay manegosyante ng muebles mula sa Pampanga na despradong naghahanap ng isang tsondo sa siyudad para makuha ang tamang address para sa kanilang anak na papasok sa grade 1 sa susunod na taon. Nang ibalita ni Ryan na mayroong isang corner unit na may 3 silid tulugan na kailangang ibenta agad sa mas mababang presyo kaysa sa merkado, agad silang nakmaneho mula sa probinsya sa gitnang gabi. Inikot ni Liza ang kanyang mamata sa sala, pinakmamasdan ang plaster ceiling at ang halos bago pang sistema ng nga kabinet sa kusina. Kahit na may mga nakakalat na baso at ang hamak na 1,000 piso sa mesa, tumango-tango siya na tila nasisiyahan. Ang bago pang bahay, maganda ang pagkakadisenyo, at mahangin. Tumingin sa akin si Henry, ang boses ay maingat. Pero malapit ka ng manganak, bakit mo ito ibinebenta ng biglaan? Nagtatanong lang para walang alalahanin tungkol sa feng shui o sa legalidad. Inanyayahan ko silang umupo at mahinahong sumagot. Huwag po kayong mag-alala. Binili ko po ito mula sa developer. Hawak ko po ang titulo at walang anumang problema sa legalidad. Nakaroon lang po ang kaunting problema sa pamilya. Kailangan kong bawiin ang puhunan para umuwi sa probinsya ng mamagulang ko para doon manganak at maalagaan ng maayos. Kaya ko lang po ibinibenta ng mabilis sa presyong kyan.
Mabilis na inilatak ni Ryan ang titulo sa mesa, itinuturo ang pangalan ng mamay-ari. Sir Henry, kita niyo po, malinaw na nakapangalan kina Ma'am Maya at sa asawa niya. Bukas po, gagawa si Ma'am Maya ng special power of attorney o kaya naman ay gagawa tayo ng contract to sell na may testigo. Hintayin na lang nating makapanganak siya. Sa kanyo na po asikasuhin ang paglipat ng pangalan. Sa presyong ito, kunin niyo na agad, dahil bukas baka wala na to. Nagbulungan ang mag-asawang Henry at Liza. Dahil sa kanilang apurahang pangangailangan at sa magandang unit na nakita, kinuha ni Henry ang kanyang telepono at nagdesisyon, sige, kukunin namin. Ngayong gabi, itra-transfer ko ang 200,000 piso bilang heart deposit. Bukas ang umaga, magli-leave ako, ihanda mo ang iyong ID at iba pang dokumento, pumunta tayo sa notaryo publiko malapit dito para gawin ang papeles ng spa, sa pangalan ng kapatid ko. Pagkatapos nun, babayaran ko ang 80% at ititira ang 20% hanggang sa mailipat ang titulo. Sige po, sundin natin ang tamang proseso para pareho tayong panatak, ngumiti ako ng bahagya. Nang makaalis ang mabisita at si Ryan, nanatili akong nakatayo sa gitna ng salangang ilang minuto, pinagmamasdan ang mga wedding picture na nakasabit sa dingding, ang TV kung saan madalas manood ng basketball si Marco tuwing gabi. Ang puso ko ay ganap ng malamig. Hinila ko ang isang medium-size na maleta mula sa sulok ng aparador at nagsimulang mag-impake. Hindi ko pinansin ang mamamahaling damit o makeup na regalo ni Marco noong kaarawan ko. Pinulot ko lamang ang mga bagay na tunay na sa akin. Mga maluluwag na damit pambahay. Ang gusot na aklat NG prenatal check-up, ang mga medical record, ang laptop para sa trabaho, at ang bag ng gamit ng sanggol na inihanda ko na. Lahat ng bagay na pag-ari ng pamilyang aking asawa. Mula sa kumot, unan, hanggang sa pabango sa dressing table, iniwan ko sa dati nilang lugar. Isinoli ko lahat, hindi nagdala kahit isang alikabok ng kasinungalingan. Halos 1:00 ngang madaling araw, tumawag ako ang taxi. Ang driver, na nasa 50 anyos, ay nakita ang aking malaking tiyan at dali-daling bumaba para buksan ang trunk at ilagay ang aking maleta. Ang lamig ng panahon, Ineng, sa ospital ba ang punta mo? Bakit walang kasamang kamag-anak? Magiliw na tanong ng driver habang hirap akong umakyat sa likod. Uwi po ako sa mamagulang ko. Kuya, mahina kong sagot. Ang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana. Dumaan ang sasakyan sa matahimik na Kalyen Maynila. Ang ngadilaw na ilaw ay dumadausdos sa aking mukha, na nagpapakita ng aking pagod ngunit kakaibang kapayapaan. Oh, uwi na ako sa bahay, kung saan may mataong tunay na tumuturing sa akin bilang kadugo. Mga 15 minuto ang lumipas. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang lumang apartment complex sa Sampaloc. Si Tatay Lino ay naghihintay na sa labas ng bakal na gate, nakasuot ng isang lumang jacket, at may hawak na flashlight. Nang makita niya ang hirap kong pagbaba, dali-dali siyang tumakbo para salubungin ako at kunin ang maleta. Anak, bakit ka nagkaganito? Hating gabi na, malaki ang tiyan mo. Nabasak ang boses ni Tatay Lino. Ang kanyang payat na mga kamay ay mahigpit na humawak sa akin. Hindi ako naglakaslop na umiyak sa harap niya, kinagat ko lang ang aking labi at umiling. Okay lang po ako, Tay. Pasok na po tayo sa loop, malamig na po ang hamok. Pagpasok pa lang sa makipot na pinto ang apartment, sumalubong sa akin ang mabangong amoy ang ginisa. Si Nanay Carmen ay nagmamadaling lumabas mula sa kusina, dala ang isang mangkok ng mainit na lugaw na may giniling na baka, na umusok pa. Nang makita niya ako, dali-dali niyang ibinaba ang mangkok sa mesa at niyakap ako. Nang tumawag ang tatay mo, nataranta ako. Hindi ko alam ang gagawin. Nagluto na lang ako ng lugaw. Kumain ka, anak. Para uminit ang tiyan mo, at kung anuman ang problema, bukas na natin pag-usapan. Ang mainit na yakap, ang pamilya na amoy ng efficacent oil ni nanay ang yumakap sa akin. Lahat ng pagpipigil ko ay gumuho. Isinubsob ko ang aking mukha sa kanyang balikat at humagulgol. Nang kumalma na ako at matapos higupin ang lugaw na nagpainit sa bawat sulok ng aking katawan, sinabihan ako ni Tatay Lino na magpahinga sa loob ng silid. Ang dati kong kwarto noong dalaga pa ako ay pinanatiling malinis ni nanay. Ang makumot ay mabango sa amoy ng araw. Humiga ako sa malambot na kutson. Ang katawan ko ay pagod na pagod ngunit ang isip ko ay napakalinaw. Maging ang napagilap ng tiyan ko ay tila kumalma, na parang naunawaan ang pagod ng kanilang ina. Kinuha ko ang aking telepono, balak na mag-set ng alarm para sa pagpunta sa notaryo kinaumagahan. Hindi sinasadyang nabuksan ko ang Facebook, at ang unang bumungat sa akin ay ang pinakabagong post mula sa account na Coraz Autumn Flower, ang FB profile ng aking biyenan. Kalalapak lang niya ng isang serye ng 5 larawan,
Nag-check-in sa isang mamahaling restaurant sa tabing dagat sa Pattaya. Sa larawan, si Aling Chora ay nakasuot ng magarang bestida, hawak ang isang malaking ulang, at nakangiti habang nakasandal sa balikat ni Mang Cesar. Ang huling larawan ay si Marco na may hawak na isang baso ng cocktail, nakataas para sa isang toast. Ang muka ay puno ng kasiyahan, na may kasamang caption, "Tumakas sa malamig na Maynila." Ang buong pamilya ay nahahanap ng mainit na sikat ng araw sa Thailand para matikman ang sariwang seafood. Sa edad na ito na lang ang kailangan para maging masaya. Salamat sa aming butihing anak sa pag-sponsor ng biyahe. Sa ibaba, sunod-sunod ang mga komento ang pahangamula sa kanyang mga kaibigan, na nagsasabing mapalat ang pamilya at mabait ang anak. Si Aling Cora ay masipak na nag-react ng puso at sumasagot sa bawat isa. Wala ni isang nakbanggit sa manugang na buntis na naiwan sa bahay. Tinitigan ko ang larawan ni Marco na may hawak na cocktail. Kaya pala ang sayang ang pera ay isang dahilan lamang para gawing lehitimo ang kanyang pag-abandona sa amin. Ang kalupitang ito ay umabot na sa sukdulan ng kawalang hiyaan. Dahan-dahang dumulas ang aking daliri sa screen. Kalmado. Nilay ko ang post ng aking biyenan. At pagkatapos ay nag-tip ng isang maikli ngunit malinaw na komento. Magpakasaya kayo, dahil pagbalik ninyo, wala na kayong bahay na uwian. Pagkatapos ipadala ang komento, agad kong isinara ang notifikasyon ng Facebook at nahulog sa pinakamahimbing na tulog sa loop ng maraming buwan. Kinaumagahan, pagkatapos kumain ng mabilis na almusal, kasama ko si tatay na dinala ang lahat ng dokumento at sumakay ng taksi papunta sa notaryo publiko. Sa lobby, naghihintay na si Ryan at ang mag-asawang Henry at Liza. Ang kapaligiran sa opisina ng notaryo ay maingay at masikip, ngunit ang aking isipan ay kakaibang tahimik. Itinulak ng notaryo ang kontrata ng special power of attorney sa aking harapan, ang boses ay monotonong binabasa ang natuntunin. Ang tsondo ay nakapangalan sa aming dalawa, ngunit dahil wala si Marco, ginamit ko ang aking karapatan bilang nag-ambag ng 50% na paunang bayad at ang nag-isang nagbabayad ng utang sa bangko sa loob ng 3 taon para ipaubaya ang aking bahagi sa bumibili. Basahin mong mabuti, Hija. Pirmahan at isulat ang buong pangalan sa bawat pahina, pagkatapos ay magtamarka. Hawak ang asul na ballpen, hindi ako nag-atubili. Ang nabilugang letra ay nabuo sa puting papel. Si Tatay Lino ay nakatayo sa likod ko, ang kanyang payat na kamay ay nakapatong sa aking balikat, nagbibigay ng matatak na init. Klek. Ang tunog nudray sa na tumatama sa papel ay malutong. Isang tunog na parang kutsiyong pumutol sa huling tali na nag-uugnay siya. Akinat siya walang pusyong pamiyanggiyon. Si Henry ay nakahinga ng maluwak, maingat na inilagay ang mga dokumento sa kanyang briefcase. Pagkatapos nun, sunod-sunod na nakvibrat ang telepono sa aking bag. Transaksyon, matagumpay. Inilipat na ni Henry ang malaking bahagi ng bayad, itinatago lamang ang 20% hanggang sa makapanganak ako at mapapirma si Marco sa deed of sale. Nang ihatid kami ni Ryan palabas, paulit-ulit siyang nagpasalamat dahil sa napakabilis na transaksyon. Tanghali, pagkatapos kumain ng tanghalian na niluto ni nanay, humiga ako sa kama nang biglang may mensahe sa Facebook Messenger. Galing ito kay Ate Sylvia, pinsan ni Marco, nakasalukuyang head accountant sa isang construction company. Sa pamilya ng aking asawa, si Ate Sylvia ang isa sa ilang tao na may pangunawa at matalino. Maraming beses niyang nasaksihan ang pang-api ni Aling Cora sa akin ngunit bilang pamangkin, mahirap siyang makialam. Nagpadala siya ng isang serye ng mga screenshot ng post ni Aling Cora kagabi, na may kasamang mensahe na puno ng galit. Maya, buntis na buntis ka, malapit ng manganak tapos nagawa ka nilang iwan mag-isa para mag-Thailand? Kaninang umaga nakita ko ang post ni Tita Cora na kumakain ng ulang, nainis ako. Okay ka lang ba? Kailangan mo bang samahan kita sa ospital? Nang makita ang mensaheng puno ang pag-alala mula sa isang tagalabas, nanikip ang aking dibdib. Dahan-dahan akong nagtip ng sagot, nasa bahay na po ako ang magulang ko. Ate, mula pa kagabi, malapit na po kaming magiwalay ni Marco. Yung kondo, kagabi ko pa po tinawagan ng agent at naibenta na. Katatapos lang po ni pirmang kaninang gumaga. Ang chat window ay nagpakitang typing. Pagkatapos ay huminto. At muling typing. Malinaw na ang impormasyon ay masyadong nakakagulat para sa kanya. Mga 2 minuto ang lumipas. Nag-reply si Ate Sylvia ang isang maikli ngunit matalas na pangungusap. Ano, Totu? Buti nga sa kanila. Iwanan mo sa akin to. Kung hindi, ko to pasasabugin para malaman ng buong angkan, aakalain pa nilang sila ang bida. Wala pang 5 minuto. Sumabog ang tunay na bomba. Sunod-sunod na notifikasyon ang lumitaw sa aking telepono mula sa group chat na Pamilya Reyes, kung saan halos 40 miyembrong pamilya ni Marco ang kasali. Inilagay ni Ate Sylvia ang isang screenshot ang komento ko kagabi sa grupo.
na may kasamang isang pasaring na tipikal sa isang accountant. Ang saya naman ni Tita Cora sa Thailand. No, only seafood. Sayang lang. Pag-uwi ninyo, mukhang mangungupahan na lang kayo. Kagabi pa binenta ni Maya yung 8.5 milyong pisong chondo nila. Kaninang umaga, nakatanggap na siyang bayad. Mahanda na ang pamilya natin na bisitahin ang apo sa isang nirerentahang kwarto. Natahimik ang group chat ng 1 minuto. Pagkatapos ay sunod-sunod na mensahe ang umagos na parang baha. Ano? Binenta ang bahay. Sylvia, anong pinagsasabi mo? Bahay ni Marco yun. Bakit magagawa ni Maya yun? Nababaliw na ba siya? Marco, makonfirm ka nga. Diyos ko, malapit na siyang manganak tapos umalis kayo papuntang Thailand? Iniwan niyo ang manugang niyo mag-isa? Ganyan ba ang tama? Nakaupo ako sa kama. Kalmadong binabasa ang bawat mensahe. Sa loob ng maraming taon, itinayo ni Aling Chora ang imahe ng isang perpektong biyenan. Isang pamilyang magalang at nakmamahalan sa harap ng mga kamag-anak. Ngayon, ang maskarang iyon ay ganap nang natanggal. Habang nag-scroll, biglang nag-itim ang screen, lumipat sa isang papasok na tawag. Ang pangalang biyenan ay lumitaw na kulay pula, na sumasalamin sa galit ng tumatawag. Huminga ako ng malalim, pinindot ang answer, at inilagay sa speakerphone. Pumasok din si Tatay Lino mula sa sala, mukhang galit at handang agawin ang telepono, ngunit sinanyasan ko siyang kumalma. Pagkasagot, isang matinis at nakakabinging boses ang umalingaw-ngaw, na may kasamang ingay ng isang night market sa Thailand. Hayop ka! Anong kalokohan ang sinabi mo kay Sylvia? Ha? Binenta ang bahay? Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na ibenta ang bahay ni Maga Reyes? Ha? Gusto mong kalabanin ang mundo? Ano? Inalis ko ang ilang hiblang buhok sa aking muha. Ang boses ko ay kasing kalmadong lawa na walang hangin, ngunit bawat salitang binitiwan ko ay yelo. Hindi ako nagsasabi ng kalokohan. Nabenta na ang bahay. Natanggap ko na ang pera. Sa oras na ito, malamang ay pinapalitan ng bagong may-ari ang mga kandado. At kung bakit ko ito ginawa, tanungin mo ang anak mo. Balik ka na, sigaw ni Aling Chora sa telepono. Bahay yan anak ko. Nakapangalan si Marco sa titulo. Kapag binenta mo yan ng walang pahintulot, idedemanda kita ngang estafa. Ikansela mo ang kontrata at ibalik mo ang pera sa kanila ngayon din. Naiintindihan mo ba? Anong korte ang tatanggap sa katawa-tawang demanda ninyo? Mahina akong tumawa. Ang sarkasmo ay pumunit sa aking dating imahe ang isang masunuring manugang. Nakalimutan nyo na ba na 50% krang ipinambili sa bahay na yan ay galing sa ipon ko bago pa kami ikasal? At sa loob ng 3 taon, buwan-buwan, ang 35,000 pisong hulog sa bangko ay automatikong kinakaltas sa account ko. Anong iniambag ng anak ninyo para magdemanda? Ibinenta ko ang parte ko. Ang parte niya. Hintayin nating hatiin ng korte sa annulment. Ang bahay na yan, wala ni isang blok na galing sa inyo, kaya huwag kayong umasta na parang sa inyo. Ikaw na babae ka. Inagaw ni Mang Cesar ang telepono sa asawa. Ang boses ay sumisigaw. Mayos ang pamilya, ginugulo mo. Dahil lang sa isang biyahe, ginagawa mong big deal. Nasaan si Marco? Kausapin mo ang asawa mo. Hinahayaan mong sumakay sa ulo mo ang asawa mo. May narinig akong kaluskos. At pagkatapos ay ang boses ni Marco. Wala na ang pagiging palusot at kampante tulad ng kaninang umaga. Ang boses niya ngayon ay nanginginig, puno ng kahinaan at pagkataranta. Maya, mahal, kumalma ka. Nakikiusap ako. Kung galit ka dahil umalis ako nang hindi nagpapaalam, babawi ako pag-uwi ko. Pero kung ibenta mo ang bahay, saan kami titira? Saan titira ang mga magulang ko? Para mo na ring hinatulan ng kamatayan ang pamilya ko. Tawagan mo ang agent at bawiin mo ang bahay. Kung magkano man ang multa, utangin ko para mabayaran. Nang hila-hila ninyo ang mamaleta ninyo sa madaling araw at iniwan ang 1,000 piso para sa isang buntis na pwedeng manganak anumang oras, inisip niyo ba kung saan ako titira? Diniinan ko ang bawat salita. Ang boses ay hindi malakas ngunit matalas na parang kutsilyo. Makinig kang mabuti, Marco. Nabenta na ang bahay. Hawak ko na ang pera. At ang annulment papers ay pinapahanda ko na sa abogado. Yang biyahe ninyo sa Thailand, ay enjoy ninyo ng husto. Dahil pag-uwi ninyo, sa ilalim netulay kayo titira. Pagkatapos nun, pinindot ko ang end call button ng mabilis at walang alinlangan. Agad kong blinok ang numero ni Marco at ng kanyang na magulang. Facebook, blinok din. Ang tunog ng bisong ang busy ay sunot-sunot na tumunok mula sa telepono ni Tatay Lino. Ngumiti siya ng may kasiyahan at pinatay din ang kanyang telepono. Biglang naging tahimik ang mundo. Hapon, muling nag-message si Ate Sylvia na may kasamang laughing emoji. Galing ng ganti mo, pinsan.
Si Tita Chora, humahagulgol sa lobingang hotel sa Pattaya. Si Tito Cesar naman, sinisigawan ang tour guide, gustong humiwalay sa grupo at umuwi agad. Pero ang last minute na flight, lalo na't peak season, nasa 15,000 piso bawat isa. Nakakagulo sila ngayon sa paktawak sa makamag-anak para mangutang. Buti nga sa kanila. 15,000 piso bawat isa, tatlo sila, 45,000 piso lahat. Ang masayang biyahe ay naging isang pinansyal na sakuna. Isang ngiting ng kasiyahan ang sumilay sa aking malabi. Dapat pala, mas maaga ko itong ginawa para hindi masayang ang kabataan ko sa isang grupo ng kataong walang puso. Itinukot ko ang aking mga kamay para umupo at kumuha ng isang basong tubig. Ngunit sa sandaling tumama ang aking mga paa sa sahig, isang biglaang sakit ang pumunit sa ibabang bahagi ng aking tiyan. Ang sakit ay hindi katulad ng anumang pahilap na naramdaman ko dati. Ito ay matindi, na parang may pumunit sa isang manipis na lamat sa loob ng aking katawan. Ang aking ngabinti ay nanlambot at napaluhod ako sa kama. Sa pagitan ng aking ngahita, isang mainit at malakit na likido ang biglang umagos, na nakbasa sa aking suot na pantalon. Nahulog ang telepono mula sa aking kamay. Namutla ako, kinagat ang aking labi at niyakap ang aking tiyan. Gamit ang natitirang lakas, sumigaw ako ng malakas. Nanay, pumutog na ang panubigan ko. Kasabay nito, ang tatlong miyembro ng pamilya ng aking asawa ay nagmamadaling pumasok sa elevator. Pinindot ang pindutan pataas. Habang naglalakat sa pamilyar na pasilyo, nagsimulang makmura ng malakas si Aling Chora, walang pakialam kung nakakagambala siya sa mga kapitbahay. Tingnan natin kung hindi ko masampal ang hayop na yan mamaya. Akala niya matatakot niya ako? Ibenta ang bahay? Sino siya sa akalo niya? Gayunpaman, ang kanyang mga mura ay biglang natigil nang makarating sila sa harap ng Unit 1508. Ang pinto ay nakabukas ng maluwag. Sa loob, 5 o 6 na trabahador na nakauniforme ang nagbubuhat ng halos bagong sofa palabas ng sala. Ang pinakakapansin-pansin, ang high-tech na fingerprint lock na ipinagmamalaki ni Marco sa mga kamag-anak ay tinanggal na at nakakalat sa pasilyo kasama ngang makarton. Pinalitan ito ngang isang bagong-bagong digital lock. Natigilan si Aling Chora ang ilang segundo. Ang kanyang panga ay bumaksak, ang kanyang mamata ay nanlaki na parang hindi makapaniwala. Si Mang Cesar ay napangangarin. At ang maleta sa kanyang kamay ay nahulog sa sahig. Magnanakaw, sino kayo at bakit ninyo sinira ang pinto ng bahay ko? Nakabawi ng ulirat si Aling Chora, sumigaw at dumiretso sa loob para hawakan ang manggas ng isang kargador. May nagnanakaw ng bahay, tumawag kayo ng pulis. Nagulat ang kargador at itinulak ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, lumabas si Henry mula sa silid tulugan, may hawak na notebook. Nang makita ang mag-estranggerong naghingay, sumimanggot siya at lumapit. Sino kayo? Bakit kayo basta-basta pumapasok sa bahay ko at nagsisika? Bahay mo, sumugot si Aling Cho. Itinuro ang mukha ni Henry. Bulak ka ba? Bahay ito ang anak ko, si Marco Reyes, at ang asawa niya ay si Maya. Kasapwat kayo ang babaeng yun para nakawin ang ari-arian namin, di ba? Tatawag ako ng pulis para ipahuli kayong lahat. Nakatayo sa likod si Marco, namumutla at nahihiya. Kinuha ang telepono para tumawag ngunit nanginginig ang nga daliri kaya't nahulog ito. Si Henry, nasanay sa negosyo, ay hindi natinag sa pagwawala ni Aling Chora. Umatras siya nga isang hakbang at kalmadong kinuha mula sa kanyang briefcase ang isang folder nga dokumento na may mga selyo. Itinaas ito sa harap nila. Ah, kayo pala ang pamilya ni Maam Maya. Makinig kayong mabuti. Ako ang bagong may-ari ng unit na ito. Kagabi, natanggap ni Maam Maya ang 200,000 pisong deposito. Kaninang umaga, pumunta kami sa notaryo publiko para kumpletuhin ang special power of attorney. Si Maam Maya ang nakapangalan sa titulo at napatunayan niya na ang lahat ng ibinayad ay galing sa kanyang personal na account, kaya legal ang pagbebenta niya ng bahay. Ngayon, ang bahay na ito ay nasa ilalim ng aking pamamahala. Wala kayong karapatang pumasok dito. Nang marinig ito ni Aling Chora, agad siyang nagdrama. Lumuhod siya at humiga sa sahig, hinahampas ang makamay. Diyos ko, tulungan niyo kami. Ninanakawan kaming aming pinahirapan. Yung manugang kong yan, niloko niya ang buong pamilya. Hindi ako alis dito. Patayin niyo na lang ako, dito ako mamamatay sa bahay na to. Ang kanyang pagiyak ay nakakuha ng atensyon ng mga kapitbahay. Ilang pinto ang bumukas, at mga matang mapanuri ang tumingin sa labas. Nakita ni Mang Cesar ang pag-arte ni Aling Chora at sumigaw din. Kung hindi mo isasauli ang bahay, itatawag ko sa building administration. Hindi pa sila anulet,
Bawal magbenta si Maya ng mag-isa. Nawalan ngang pasensya. Ibinalik ni Henry ang nga dokumento at tinawagan ang security ngang gusali. Hello, security. Paakyat po sa 12th floor, Unit 08. May 3 tao pong pilit na pumapasok sa bahay ko at nanggugulo. 5 minuto ang lumipas, dumating ang 3 guwardiya. Sa harap ng nga legal na dokumento ni Henry, hindi sila nag-aksaya ng laway at pilit na pinalabas ang pamilya ni Aling Chora. Si Marco ay nakayuko, nahihiyang harapin ang mga kapitbahay, at dali-daling hinila ang kanyang ina. Paika-ika silang naglakad papunta sa elevator. Iniwan ang sirang fingerprint lock sa tabingang basurahan sa pasilyo, isang perpektong simbolo ng pagbagsak ng kanilang kapangyarihan. Nakatayo sa lobby ang Chondo na walang mauwian. Galit na tinawagan ako ni Marco. Tinanggihan ang tawag. Paulit-ulit siyang tumawag. Ngunit boses lang ang operator ang kanyang naririnig. Hindi niya alam na sa sandaling iyon na nakatayo siyang napapahiya sa gitna ng kalsada. Ako naman ay nakikipaglaban sa pagitan ng kabuhay at kamatayan. Hinga ng malalim, maam. Ira pa, nakikita ko na ang ulo ng baby. Kumapit ako ng mahigpit sa magilid ng kama. Ibinuhos ang lahat ng natitirang lakas ko para ilabas ang aking anak. Tama yan, konti pa. Sunod-sunod na sigaw ng midwife. Basang-basa na akong pawis. Ang buhok ko ay dumidikit sa aking noo. Ngunit sa isip ko ngayon, wala ng galit, wala ng pagtataksil, wala ng anino nga masasamang tao. Sa isip ko, iisa lang ang layunin. Kailangan kong isilang ang batang ito ng ligtas. Siya ang aking dugo't laman, ang aking pag-asa sa buhay mula ngayon. Sa isang huling, mahabang pag-ire, biglang nawala ang matinding sakit, napalitan ng isang gaan sa dibdib. Ang silit panganakan ay tila natahimik ng isang segundo, bago binasak ng pinakasagradong tunok sa mundo. Uhaa! Uhaa! Ang iyak ng aking anak na babae ay umalingaw-ngaw. Malakas at puno ng buhay. Ang maluha ko ay umagos. Lahat ng pagod, lahat ng sakit, ay tila naglaho sa bawat iyak ng aking anak. Mabilis na nilinis sa nareng sanggol. Binalot sa isang malambot na kulay rosas na tuwalya, at inilapit sa akin. Ang maliit na nilalang ay kulubot at mapula. Ang mga mata ay nakapikit pa. Ngunit ang maliit na bibig ay nakabuka sa pag-iyak. Baby girl, 3 kilos, healthy po sila, maam, sabi ang nurse. Nanginginig kong hinawakan ang malambot niyang pisngi. Sa sandaling iyon, isang ganap na kapayapaan ang bumalot sa aking kaluluwa. Bumukas ang pinto ngang silid panganakan, at narinig ko ang hagulgol ngang kaligayahan nina Tatay Lino at Nanay Carmen sa labas. Kumuha ang nas ng ingpat at maingat na idiniin ang maliit na paang aking anak sa birth certificate. Ang maliit na pulang tatak ng paa ay naiwan sa puting papel. Iyon ay hindi lang ang kanyang unang marka sa mundo, kundi isang kontrata ang buhay na pinirmahan ko sa nilalang na ito. Mula ngayon, poprotektahan kita, anak, sa abot ng aking makakaya. 2 oras ang lumipas, inilipat ako sa recovery room. Nakahiga sa kama, pinakmamasdan ko ang aking anak na mahimbing na natutulog sa kuna. Maingat akong kinumutan ni Nanay Carmen. Nang makaramdam ng kaunting lakas, kinuha ko ang aking telepono. Mahigit 30 missed calls mula sa isang hindi kilalang numero. Siguradong ginamit ni Marco ang telepono ang iba dahil nakablock na siya. Sa ibaba, isang SMS ang kararating lang. Maikling ngunit puno ang pakbabanta. Ang haling mo, sang ospital ka? Pupunta kami diyan para maktutuos. Ang recovery room, 302, ay may 6 na kama. Ang ibang nga ina ay natutulog. Ilang mga asawa ang nakayukyok sa gilid ng kama. Si Nanay Carmen ay katatapos lang patulugin ang aking anak at naghahanda ng maligamgam na tubig. Black. Biglang bumukas ng malakas ang pinto, tumama sa dingding at lumihang ang isang malakas na ingay. Nagulat ang ilang nga sanggol at nagsimulang umiyak. Mula sa pasilyo, 3 kaninuang pumasok na parang bagyo. Nasa unahan si Aling Chora, magulo ang buhok, pawisan, halatang galit na galit. Sa likod niya ay si Mang Cesar na may masamang tingin. At sa huli, si Marco, ang ama na dapat ay nag-aalala, ay pasilip-silip. Nang makita niya akong nakahiga sa kama ko maampat, nanlisik ang mamata ni Aling Cora. Hindi pinansin ang managtatakang tingin ng maataw. Dumiretso siya sa akin. Itinuro ang aking muha. At sumigaw, nandito ka lang pala. Hayop ka. Ninakaw mo ang bahay namin. Ilabas mo ang 8.5 milyon ngayon din. Nagulat si Nanay Carmen at natapon ang tubig. Nang makita ang kanyang balay na parang gustong pumatay, mabilis siyang humarang sa harap ng aking kama. Pumasok si Tatay Lino mula sa labas, dala ang isang termos. Nang makita ang eksena, ibinagsak niya ang termos at mabilis na lumapit, itinulak si Marco. Anong ginagawa ninyo dito? Sigaw ni Tatay Lino,
Ang dibdib ay umaalon sa galit. Bagong panganak ang tao, hindi pa natutuyo ang dugo. Mga hayop ba kayo para pumasok dito at maningil ng utang? Wala kang alam kaya wag kang makialam. Sigaw ni Mang Cesar. Nanginginig ang daliri na nakaturo sa amin. Kayo ang nakudyok sa anak ninyo na ipagkanulo ang pamilya namin. Nakawin ang ari-arian ni Marco. Iniwan namin siya sandali. Binenta niya ang bahay. Ngayon wala kaming matirhan. Ibigay niyo ang pera. Kung hindi, gigibayin ko ang kwartong ito. Si Marco, nakatago sa likod ng magulang, ay dumaplis ang tingin sa sanggol sa kuna at pagkatapos ay sa akin. Walang tanong tungkol sa aking kalusugan. Walang haplos sa kanyang sariling anak. Sumitsit siya. Sobra ka na, Maya. Nasaan ang 200,000 na deposito? Ibigay mo ang card. Kailangan kong bawiin ang bahay. Sa ginawa mo, saan namin ilalagay ang mukha namin? Nabenta na ang bahay. Napirmahan na ang kontrata. Ang mukha ninyo, itinapon niyo na sa airport nung iwanan niyo ako na may lamang 1,000 piso. Nang makitang matigas ako, at alam na hindi ako matatakot sa salita, nag-umpisa na namang magdrama si Aling Chora. Sa gitna ng masikip na pasilyo ng recovery room, humigas siya sa sahig, umiyak at nagwawala, hinihingi ang 8.5 milyon. Hinahampas niya ang sahig, umiyak ng malakas na parang siya ang biktima. Tulong, mga tao. Tingnan ninyo, ninakaw ngang manugang ko ang pera namin. Niloko niya ang mabait kong ganak at tinanggayang niyo at agisot tizad miyon tapos naktago dito para mangganak. Sinong manugang ang makbebentang ang bahay ng kanyang biyenan? Ibalik mo ang bahay ko. Ibalik mo ang pera ko. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Ang nga pasyente sa kabilang kama ay nainis. Ang nga usisro ay nagsimulang magkumpol sa labas ng bintana. Sa gitna ang tensyon, isang malalim at malinaw na boses ang narinig mula sa pinto. Anong kaguluhan ito? Humawi ang ngataw at lumitaw si Tito Anton. Siya ang kapatid ni Nanay Carmen at kasalukuyang nagtatrabaho sa Department of Justice. Suot ang kanyang formal na damit, malamig ang kanyang mukha habang tinitingnan ang pag-arte ni Aling Chora. Kakampihan mo pa ang pamangkin mong magnanakaw? Sabi ni Mang Cesar, ngunit nawala na ang tapang sa kanyang boses. Hindi sumagot si Tito Anton. Binuksan niya ang kanyang briefcase, kinuha ang isang makapal na folder, at inihagis ang mga bank statement at kontrata sa kama. Sinasabi ninyong naknakaw ang pamangkin ko, buksan niyo ang mamata niyo at tingnan kung ano ito. Itinuro ni Tito Anton ang nga dokumento, ang boses ay malakas at malinaw. Ito ang bank statement ni Maya, may selyong bangko. Ang kontrata ng pagbilingang, tsondo ay pinirmahan 3 taon na ang nakalipas. Ang buong 50% down payment ay galing sa pinagpaguran ng pamangkin ko bago pa sila ikasal. Ibinuklat niya ang susunod na pahina. Sa loob ng 3 taon, ang buwan ng hulog sa bangko ay automatikong kinakaltas sa sahot ni Maya. Mula nang ikasal sila, wala ni isang kusing na inambak si Marco. Maging ang magastusin sa bahay ay si Maya ang pumasan. Anong karapatan ninyong humingi nga 8.5 milyon? Si Aling Cora, na nakahiga sa sahig, ay biglang natahimik at napabangon, tinitignan ang nga papel. Kahit na, nakapangalan pa rin ako sa titulo, nautal na sabi ni Marco. Ngumisi si Tito Anton. Tama, nakapangalan kayong dalawa. Kaya nga ang ipinakalop lang ng pamangkin ko ay ang kanyang 50% na pag-ari para mabawi niya ang kanyang puhunan. Ibinanta niya ang ari-arian na galing sa sarili niyang pera para may pambayat sa ospital habang iniwan ninyo siyang mag-isa para magbakasyon sa Thailand. Ang parte mo naman, itinabing bagong may-ari ang 20% ng halagang bahay, hinihintay kang pumirma. May karapatan kang hindi pumirma, pero may karapatan ang bagong may-ari na hilingin sa korte na hatiin ang ari-arian. Sa korte, sa harap ng gabang statement na ito, sa tingin mo, ilang porsyento ang ibibigay sa iyong batas? Napanganga si Mang Cesar, walang masabi. Nagpatuloy si Tito Anton, hindi pa tapos ang usapin sa pamilya, pero dinala niyo dito sa recovery room para guluhin ang isang bagong panganak. Ayon sa batas, ito ay public disturbance at violence against women. Tumawag na ako ng security at pulis, hintayin niyo sila dito. Nang marinig ang salitang pulis, para siyang binuhusan ng malamig na tubig, dahan-dahan siyang tumayo, pinagpagan ang damit at hindi na umiyak. Sa sandaling iyon, sumabog ang galit ng ganakasaksi. Pumasok ang head nurse kasama ang 2 guwardiya. Wala ba kayong modo? Palengke ba to para mag-iskandalo kayo dito? Hindi nyo na nga inalagaan ang asawa ninyong nanganak, ngayon sisingilin nyo pa. Ang ibang mga pasyente at kanilang mga pamilya ay sumali sa paninisi. Anong klaseng lalaki yan? Iniwan ang asawa, tapos babalik para maningil? Nakakahiya.
Sabi ang isang ina. Kawawa naman ang naging manugang ng pamilyang yan. Ang mga salita ng pangungutya ay parang mga karayom na tumusok sa ego ni na Mang Cesar at Aling Chora. Napahiya sa harap ng maraming tao. Wala silang nagawa kundi ang umalis. Si Marco ang unang tumalikot, nakayuko habang tumatakbo papalayo. Sumunot ang kanyang nga magulang, hindi makatingin sa kahit kanino. Ang anino ng dating makapangyarihang pamilya ay lumiit, naging kaawa-awa at hamak. Isang buwan matapos ang insidente, isang mahinang katok sa pinto ang narinig, si Marco. Iba na ang itsura niya. Magulo ang buhok, gusot ang damit, at may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Ayon kay Ate Sylvia, pagkatapos mapahiya sa ospital, umupa sila ng isang maliit na kuwarto sa isang malayong lugar. Sanay sa marangyang buhay, at sa takot na pag-usapan ng mga kapitbahay, ang kanilang pamilya ay laging puno ng tensyon. Nang makita niya akong nakaupo sa sofa, pumasok si Marco, may hawak na mga papel. Maya, kumusta ka na at ang anak natin? Mahina niyang tanong. Dala ko na ang nga papeles. Salamat, maayos kami, malamig kong sagot. Iyon ang annulment papers na inihanda ni Tito Anton. Tinulak niya ang mapapel sa mesa. Tingnan mo ang makondisyon. Ang kustodiyang bata, sayo na. Pero yung suporta na 5,000 piso kada buwan. Alam mo namang 18,000 lang ang sahot ko, at nangungupahan pa si nanay. Malakas kong ibinaksak ang baso sa mesa. Natigilan si Marco. Nanghihinayang ka sa 5,000 piso para sa sarili mong anak. Sa loob ng 3 taon, ang nagastusin sa bahay at ang 35,000 na hulog sa bangko, nanghinayang ka ba para sa akin? Binabawi ko lang ang pera ko para sa anak ko. Kung hindi ka papayak sa 5,000, makita tayo sa korte. Nang marinig ang salitang korte, namutla si Marco. Dali-dali niyang kinuha ang ballpen. Sige, pipirmahan ko na. Huwag mo nang palakihin. Hihilingin ko lang na mabisita ko ang anak ko paminsan-minsan. Binibigyan kang batas ng karapatang yan. Pero sana, mag-isa kang pumunta. Huwag mong isama ang mataong nag-iwan sa amin. Kinuha ko ang papel at pumirma. Sumunod si Marco. Ang pirma niya ay nanginginig. Pagkatapos, tumayo siya. Akmang hahawakan ang kuna. Ngunit umatras nang makita ang matalim na tingin ni Tatay Lino. Tahimik siyang umalis. Pagkalipas ang 1 buwan, hawak ko na ang desisyon ng korte na nagpapatibay sa aming annulment. Mula sa sandaling iyon, ako ay opisyal ng isang malayang babae, isang single mother na may ganap na karapatan sa aking anak. Isang gabi, biglang nilagnat ng matas ang aking anak na si Mutya, 39.5 degrees. Kahit na marami akong nabasa, ang takot bilang isang bagong ina ay hindi maiwasan. Nanay, tatay, nilalagnat po si Mutya, sigaw ko. Agad silang pumasok, si Nanay Carmen ang kumuha sa bata. Si Tatay Lino ang kumuha ng maligamgam na tubig. Ako naman ang nahandang gamot. Magdamag kaming 3 na nagbantay, nagpunas, at nag-alaga sa kanya. Habang tinitingnan ko ang aking mga magulang na pagod ngunit hindi umaalis sa aming tabi, isang mainit na pasasalamat ang bumalot sa aking puso. Kung nasa kabilang bahay pa ako, siguradong si Marco ay mahimbing na matutulog, at si Aling Chora ay magrereklamo sa ingay. Mapalat ako na pinili kong umalis. Kinaumagahan, bumaba na ang laknat ni Mutya. Mga 4:00 klam umaga, nakatulog na siya ng mahimbing. Doon lang nakahinga ng maluwag si Nanay Carmen. Tanghali, habang masayang naglalaro si Mutya, tumawag si Marco. Maya, kumusta? Matagal ko nang hindi nakikita ang bata. Si Nanay, hindi maganda ang pakiramdam, hinahanap niya si Mutya. Gusto niyang bumawi. Pwede ko bang sunduin si Mutya sa weekend para makasama naman niya ang lola niya? Isang malamig na tawa ang kumawala sa akin. Bumawi. Kung talagang may puso sila, hindi sila magiging ganun kalupit. Alam ko ang ugali ni Aling Cora. Ang pangungulila niya ay dahil lamang sa nakikita niya ang nga kaibigan niyang nagpopos ng galarawan kasama ang kanilang nga apo. Gusto niya lang gamitin ang anak ko bilang props. Hindi pwede, mariin kong sabi. Kagabi, nilagnat ang anak mo ng 39.5 degrees, muntik na kaming magpunta sa emergency. Nasaan ka? Nasaan ang lola niya? Ang lolo at lola lang niya sa akin ang nag-alaga sa kanya buong gabi. Ngayon nakalalabas lang niya sa sakit. Gusto mo siyang isama sa masikip ninyong kuwarto para lang sa ego ngang nanay mo? Natahimik si Marco. Kung gusto mong bisitahin ang anak mo, pumunta ka dito sa bahay, magdala kang diaper at gatas, makipaglaro kang 1 oras, tapos umuwi ka na. Pero ang dalhin mo siya para gawing props ng nanay mo, kalimutan mo na.
Walang may oras dito para makipagplastikan sa pamilya mo. Pinutol ko ang tawag. Dumating ang unang kaarawan ni Mutia. Nahanda kami ng isang simpleng salu-salo sa bahay. Ang mabisita ay malalapit na kamag-anak at kaibigan lang, si Tito Anton, si Ryan, at si Ate Sylvia. Sa kasagsagan ng kasiyahan, biglang dumating ang tatlong hindi inaasahang bisita, sina Mang Cesar, Aling Cora, at Marco. Si Aling Cora ay bihis na bihis, may dalang kamera, at isang mumurahing silver na pulseras. Apo ko, nandito na si Lola. Sabi niya, handa ng kunan ng litrato ang eksena. Ngunit hinarang sila ni Tatay Lino sa gate. Sino ang nag-imbita sa inyo? Mariin niyang tanong. Lumabas ako, pumunta ba kayo para bisitahin ang gapo ninyo, o para gamitin ng anak ko sa palabas ninyo sa social media? Binunyag ko ang kanilang tunay na intensyon sa harap ng lahat. Ang mumurahing pulseras, ang kamera, lahat para lang sa pagpapakitang tao. Napahiya. At sa banta ni Tito Anton na tatawag ng pulis, napilitan silang umalis ng walang nagawa. Isang linggo pagkatapos ang kaarawan, nakatanggap ako ang email mula sa isang kilalang publishing house. Ang aking manuskrito, ang lakbay ang isang magiting na ina, ay opisyal nang naaprubahan para ilimbag. 6 na buwan ang lumipas, hawak ko na ang aking libro. Mabilis itong naging bestseller. Ang makuwento ng pagiging single mother, ang magabing walang tulog, at ang katapangan na harapin ang mamapakunwari ay umantik sa puso ang maraming kababaihan. Mula sa kinita ko sa libro at sa aking mga trabaho, nakaipon ako ng sapat na pera. Isang gabi, ipinakita ko sa aking mga magulang ang aking bangbuk. Nay, tay, lilipat na po tayo. Bumili po ako ng bagong tsondo, 3 kwarto, para sa ating lahat. Umiyak sila sa tuwa. Sa wakas, hawak ko na ang titulo ng isang bahay na nakapangalan lamang sa akin, Maya Santos. Isang tahanan kung saan walang sinuman ang maaring basta-basta pumasok para manggulo. Isang araw, nagpadala ng litrato si Ate Sylvia. Nakita niya si Aling Cora sa isang bookstore, nakatayong mag-isa, hawak ang libro ko, at umiyak. Maaring nagsisisi siya, ngunit alam kong ang pagsisisi niya ay hindi dahil sa naging masama siya sa akin, kundi dahil nawalan siya ng isang malaking yaman. Isang hapon, habang sinusundo ko si Mutia sa preschool, nakita ko si Aling Cora na nag-aabang sa malayo, nagtatago, nilapitan ko siya. Anong ginagawa niyo dito? Malamig kong tanong. Umiyak siya at humingi ng tawad. Patawarin mo ako, Maya. Gusto ko lang makita ang apo ko. Tinatanggap ko ang paumanhin ninyo, pero ang pagpapatawad ay hindi ko may bibigay. Nakaraan na ang lahat. May buhay kayo, may buhay ako. Huwag na nating guluhin ang isa't isa. Tinalikuran ko siya at umalis. 3 araw ang lumipas. Tumawag si Marco. Humahagulgol. Ang kanyang ina ay kailangang operahan agad dahil sa appendicitis, ngunit wala silang pera. Maging ang ama niya ay ayaw maglabas ng ipon. Pumayag akong magpahiram ng 15,000 piso. Sapat para sa paunang bayad, ngunit may kondisyon. Nakita kami sa isang coffee shop, inilabas ko ang isang kasulatan ng pagkakautang. Ang 15,000 piso ay ibabawas sa buwan ng suporta mo sa loob ng 3 buwan. Pumirma ka dito. Nanlaki ang mata niya. Hindi makapaniwala. Ganito ka na ba kawalang puso, Maya? Tanong niya. Pipirma ka ba o hindi? Hindi maghihintay ang doktor, sabi ko. Nanginginig siyang pumirma. Inilipat ko ang pera at umalis nang hindi lumilingon. Habang nagmamaneho pauwi, kasama ang aking anak na masayang umiinom ng gatas, isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang isang babae, sa huli, basta't may pera sa kanyang kamay, may anak sa kanyang puso, at may pamilyang sumusuporta sa kanyang likuran, anumang unos ay parang ulap lamang nalilipas,